Good morning, good afternoon, good evening. Excuse me. Medyo nauubo ang lulo nyo. Nadagdagan na naman po yung yung sugat natin. Dahil dun sa ginagawa natin, medyo mabibigat yung mga runner na pinagawa. Pero okay lang yan. Kasama po yan sa trabaho natin. Hindi tayo pwedeng umangal dahil Pilipino tayo. Kilala tayo sa buong mundo na napakasipag. OFW, mga Pilipino ang pinakagusto ng mga ibang nasyon pagdating sa trabaho. Totoo yan, mga kaibigan. I-share ko lang talaga ulit yung yung nakaka-good vibes talaga yung yung sinabi ni Inay na huling beses niya magsasalita tungkol sa yung laging tinatanong kung kailan lalabas si Apulakay. Sinabi niya talaga na na pinoproseso na yung yung bail. Ang pinaka-importante raw ay natapos na yung bail hearing. So malinaw yung mga kaibigan, ang bail hearing ay tapos na. So nasa proseso na ng paglagak ng piyansa. So in the long run, mapapatunayan din naman na walang sala si Francis Leo Marcos at hindi siya yung taong involved doon sa kasong human trafficking. Sinabi naman niya 2004 pa nag-humanitarian na siya. Talagang lang napakabait ni Francis Leo Marcos. Saka shout out sa ating lahat, shout out dun sa mga bagong nag-subscribe. Salamat. Ito lang, ganito lang video ni Lolo na natural lang ito, kumbaga pang araw-araw na buhay, personal na thank you sa YouTube at yung nakaabot tayo sa ganitong panahon na yung digital. Itong napa YouTube na rin tayo. Yung mga nagsasubscribe, pag hindi ko pa kayo na-subscribe at gumagawa na rin po kayo ng channel ninyo, mag-comment lang po kayo na na yung padikit din po, yung parang gano'n na tapos mag-subscribe ka agad ako. So, gano'n lang pala yung sa atin FLM family, tsaka dun sa mga ibang silent supporters ng FLM na yung bang subscribe mo ko, subscribean kita. So sana tayo meron tayo yung 1,000 na group, yung 1,000 na member, tapos yung lahat tayo mag-subscribe sa isa't isa. Kasi yung iba na yung parang sa ibang tao, yung parang ang laking, parang big deal sa kanila yung pag-subscribe. Parang yun, bakit ako mag-subscribe, parang ganun. Yun yung sa ibang tao, pero hindi naman nila naintindihan siguro yung YouTube na na subscribe lang naman Kala siguro nila kung na yung subscribe. Huwag gagayahin mga bata Yun lang, nakaka-good vibes. Yung pinakita ni Inay Mary Anabaya, napakaganda, laki. Parang siguro doon muna titira si Francis Leo Marcos. Parang ayaw na muna yata niya sa Green Meadows, dahil parang mahirap yung mga kapitbahay na ganun. Yung mga puro galit, yung mahilig makipag sa mga yung mahilig yung gaya nung humingi siya ng ng tulong dun sa mga kapitbahay niya na sama-sama sila na tiga Green Meadows na tumulong, pero ganun pa yung nangyari sa kanya. Okay, ganun talaga yun, mga example yung mga kaibigan ng mga tao na yung mata pobre. Yun ang tawag mo sa mga tao na yun, mata pobre, na nanginginig sila pag maglalabas sila ng pera para sa ibang tao. Pero pag eleksyon o pagka yung sagana nila, maglalabas sila ng pera. Pero pag sagana ng ibang tao na walang kapalit sa kanila, lalo na pag hindi eleksyon, hindi maglalabas ng pera yung mga yan. Subok na yan mga yung mga politiko na ganyan. Napaka pag eleksyon lang akala mo matulungin, akala mo magaling, pero pag nakaluklok na, wala pala.
Hindi naman lahat ng politiko, pero maraming politiko na ganun. Hindi magandang pag-uugali yung ganun. At yun lang, shout out sa ating lahat. At mabuhay tayo mga Pilipino. Dugong maharlikan. Maski kulay ko'y hindi kayo manggi, pero may lahi tayong kayo manggi. Kasi ang lolo ni Lolo Miguel ay purong Kastila, nakapangasawa ng maharlikan. Kaya ganyan, matapang yung dugo nung maputi ang dugo. Pero hindi yan. Ang importante, meron tayong isang salita, Pilipino, Tagalog. Lahat tayo nakakaintindi, lahat tayo may pusong Pilipino. Yun ang importante. Maraming second language sa Pilipinas, pero ang importante ay Pilipino tayo. Kung pasensya na sinusumpong yung anxiety ni Lolo Miguel. Ganyan yan, kaya yung minsan nauulit-ulit lang yung pero okay lang yung mga kaibigan. At least lang tayo, yung totoo lang. Hindi tayo nagpapa-impress lang, hindi tayo wala tayong ganun. Yung natural lang. Kung ano lang yung meron, kung ano yung natural na nangyayari, yun lang yung hindi yung nagpapa-impress. Kaya ng mga ibang vloggers na FLM, puro natural lang sila. Magagaling lang kasi sila. Kaya marami silang subscriber. Kaya nila Sir Makmak, nila Sir Jojo, nila Ma'am Lisa, Spencer, Lacalle, tapos yung Blaster Trio, magagaling sila gusto kong gayahin yung style ni Sir Spencer, yun na, andito lang sa sasakyan. Tapos naka-live siya dun sa YouTube, yung ganyan. Tapos nagbabasa ng comment. Tapos meron topic o may mga tanong, yung ganyan, parang kwentuhan ba. Kasi pangit yung para sa akin yung gagamit ka pa ng yung third party application, mawawala ka dun, parang hindi mo mababasa yata yung comment. Hindi ko pa maintindihan yung ibang laro sa YouTube. Tsaka salamat po dun sa mga bahay na binisitahan ko na yung mga nagpapangat. Kahit minsan 10, 12 o 20 lang yung nanonood, talagang yung tawag dito, yung nakikiisa sila, tumutulong sila, nagtutulungan. Yun yung maganda. Basta yun, subscribe din ako sa inyo. Ganun lang naman pala yun, 'di ba? Dapat pagka nasa sayo naman yun kung panonoodin mo o hindi. Kung meron ka naman topic na gustong panoorin, pwede mo naman i-search. Kasi pag nag-subscribe ka, lalabas dun sa pag-open yata ng YouTube, parang tayo yung mga lumalabas, yung mga nag-subscribe sa isa't isa. So, ayun, ganun. Nasa sa atin yung kung panonoodin natin. Pero kung maaari, bigyan natin ng ilang minuto na o manood tayo ng isang video ng mga sinubscribe natin. So, thumbs up, share natin, para makatulong din tayo sa isa't isa. Salamat sa inyo kasi dumadami na rin. 400 na yata ako, 448 na. Salamat sa inyong lahat. Kung hindi sa inyo, kung hindi kay FLM, kung hindi kay Sekyama, kung hindi, lalo na kung hindi dahil sa inyong mga nag-subscribe, hindi na siguro nagbibideo si Lolo Miguel. Ganun pala to. Parang obligado na yung gumawa ka palagi ng video para meron ka mai-upload. Kaya minsan yung anak ko na Daddy, nag-upload ka na naman kasi bumabagal daw yung internet sa bahay. Sabi ko doon sa anak ko na anak, all over the world ang subscriber ni daddy mo, ni Lolo Miguel. Kaya walang oras ng pag-upload kahit anong oras. Saka mga kamag-anak ko, shout out sa inyo. Baka pwede nyo naman i-subscribe si Lolo Miguel. Subscribe lang naman para madagdag lang doon sa bilang. Kasi parang yung iba kasi parang big deal sa kanila. Subscribe lang po. Ayun lang naman hirap na kasi ang duty ko talaga
sa sandblasting. May nagbakasyon na isang Pilipino rin yung pinalitan ko, yung gumagawa ng mga gate, yung mga runner, kasi dun wax yun, tapos dun yung in-injection na pyesa dun kinakabit, tapos marami pang proseso. Pa yun, yung nilulublob pa dun sa mga chemical, sa mga tapos tinatanggal yung wax dun sa loob, tinutunaw, tapos yung shell casting pala, shell casting yung tama, binubusan yun ng bakal, aluminum, o kaya yung titanium. Marami palang yung kaibigan, maraming mga grade, yung mga iba-ibang grade pala yun, may mga number yung mga bakal, yung gaya ng mga 17 for PH, yung mga, yun lang natatandaan ko. Tapos marami, iba-iba palang grade yung may mga aluminum, may mga high grade, tapos inaano pa pala yan, yung kaya pala mahal ang pyesa, yung tawag ito, maraming prosesong dinadaanan, malaki yung yung gastos pala ng kumpanya sa paggawa ng pyesa, malaki pala yung ginagastos diyan. Lalo na yung mga yung mga precision parts, malaki yung gastos, kaya ganun. Kaya pag bumibili tayo ng mga pyesa, yan ang nasasabi natin, ang mahal naman ito. Pero ang totoo pala mga kaibigan, matindi pala yung yung labor na yung pinagdadaanan ng pyesa bago maging finished product. Napakalaki rin pala ng yung gastos, yung sweldo sa tao, yung bayad sa mga equipment na ginagamit nila, saka yung mga basta marami dyan, may mga quality control pa, may mga pa, dami. So ayun lang, personal vlog, i-share ko na kasi siyempre para makilala nyo si Lolo Miguel. Tiga pala ako, paano ko ba sasabihin, ang dami kasi. Pinanganak ako sa Masbate, pero lumaki ako sa Makati. Tapos matagal na panahon ako sa lansangan, napunta ako sa iba-ibang lugar, napunta ako ng Mindoro, napunta ako ng Tagaytay, napunta ako ng hanggang sa makarating ako ng 13 Martires, Cavite. Kaya shout out sa mga tiga 13, shout out dun sa barangay ko, sa barangay Kabuko, shout out sa inyong lahat. Yan ang tagal tayo na masada ng tricycle sa Cavite, mga year 2000 pa, mahabang panahon tayo dun bago tayo na nakapunta nung isang beses, nakapunta ng Saudi. Tapos ayun, nakilala natin yung napangasawa natin, at sa awa ng Diyos nadala tayo dito. Kahit na high school graduate lang si Lolo, nakapunta tayo dito dahil sa ating asawa. Kaya babes po ang tawag ko sa asawa ko. Shout out sa iyo, maraming salamat, mahal na mahal kita. Kung hindi sa iyo, wala si Lolo Miguel dito. Ayun lang yung masasabi ko. Hindi ko na alam kung ano sasabihin ko. Good vibes lang ito. Tapos na yung trabaho, nagpalamig sa aircon. Lagi ako naka-jacket kasi laging handa. Ayoko yung malalamigan, tsaka marami akong burloloy katawan, yung mga charger ng cellphone, tapos itong mga dito, yung ito, makita lang ito, bumili ako ng yung separate na music player lang, ginagawa ko lang itong music player. Binili ko to sa AliExpress, yung Kubot King Kong Mini, in-order ko sa AliExpress. Yun, ginagamit ko pang music. Tapos ito yung ginagamit ko na nilalagay ko sa tenga ko, pero sa duty ko ngayon hindi ko magamit kasi yung kamay ko punong-puno na wax, may mga pandikit, masyadong malagkit, kaya hindi ko magamit. Ayan, ito ang ginagamit ni Lolo Miguel. Sony yan mga kaibigan, binili ko yan dun sa sa Amazon, yung mga warehouse deal, yung tawag dun, yung warehouse deal, yung mga mayroong bumili tapos ibinalik dun, so open box na siya, pero may na-check naman ng quality control tong mga ito, at pagka hindi mo nagustuhan pwede mo rin ulit ibalik sa kanila. Maganda yung tunog mga kaibigan pag yung medyo may presyo ng konti. Ito parang
Kung hindi ako nagkakamali, 178 yata ang bili ko dito plus tax, parang ganun. Hindi ko na matandaan eh. Maninigarilyo ulit si Lolo. Mga bata, huwag niyong kayahin to ha. Panoorin nyo, nakita nyo si Lolo Miguel, chain smoker. Hindi maganda ito, mahirap iwasan, saka magastos. Kaya yun, salamat ako talaga sa FLM family na nabuo tayo. Ibang klase yung yung isang tao gumawa ng kabayanihan, tapos marami siyang naibuklod na tao. Marami tayong yung nakakita at naniniwala kay Francis Leo Marcos. Tsaka yung mga kaibigan, yung kanina nabanggit ko, nagpaparamdam na si spiritual wonder boy, si yung kalimutan ko yung na-Istanbul na naman ng lolo nyo, yung excuse me, spiritualis mirantibus puer. Ayun, parang spiritual wonder boy, parang nagpapahiwatig na, mga kaibigan. Ang tinutumbok niya talaga, kasi mga kaibigan, yung kayamanan na yun, magagamit yun in the welfare of the Filipino people. Totoo yan, mga kaibigan. Mula 1986 hanggang 1988, ganyan, inayos na yan ni Ferdinand Marcos yung yung last will and testament niya. Inayos na niya, nilagak na niya yan kung saan na ito, pakiwari ko lamang yung ayon sa nararamdaman ko sa nararamdaman ko sa puso ko, na iisip ng isip ko, yung ganun. Pasensya nyo na yung, kasi talagang malaking kayamanan yan, mga kaibigan. Hindi yung kayamanan na yung aasamin mo na parang personal mo, hindi. Yung kayamanan na yan ay nakalaan in the benefit of the Filipino people. Ang magbibinipisyo niyan yung bansa natin, mga kaibigan, sa laki ng pera na yan, sa laki ng kayamanan na yan. Ang matalino si Ferdinand Edralin Marcos, napakatalino. Nakita nyo naman nung yung mga tinto na galing doon sa yung sa Vatican, nung naibalik nila dito, hinire sila ni Father Diaz ba yun, yung totoo yun. Kaya nabalik yung ginto sa Pilipinas, tapos nagkaroon sila ng komisyon, yung 196 metric thousand tons ng gold. Kung nasaan naka-invest yung mga yon, yung trust fund nun, yung na yun, nagmamature na, kasi nakalagay dun sa last will and testament, year 2000 and beyond, magmamature na yung yung mga trust fund. So parang na yung mature na yun, hinihintay na lang siguro yung yung makaupo siya sa sa pwesto, si spiritual wonder boy. Si spiritual wonder boy, siya yung dapat talaga maupo, kasi siya yung susi doon sa kayamanan eh. Hindi kung sino, hindi sila yung iniisip nyo, hindi sila ganun katalino. Si Apo Lakay Ferdinand, napakatalino. Nakita nyo naman, di ba, nung nagkaroon ng graft and corruption hearing dun sa Amerika, kung natatandaan nyo yun, na dineclare ng United States of America, Korte ng United States of America, na walang ill-gotten wealth ang mga Marcos. Lalo na si Ferdinand Edralin Marcos, wala siyang ill-gotten wealth. Totoo yun, mga kaibigan. Yung sinabi ni Marcos na yung bias na reporter, yung foreigner na nag-interview sa kanya, I committed many sins, but stealing from the government is not one of them. Kung meron man siyang ginastos mula sa gobyerno, immediately pinapalitan din niya kaagad. Yun ang totoo yun. Ganun kagaling si Apo Lakay. So mula nung 1986 hanggang ilang taon, mga halos 3 taon, inayos na lahat yung mga trust fund sa mga bangko sa Switzerland, sa lahat yan inayos niya. Nag-iwan lang siya ng siguro mga kaunting pera doon para doon sa mga anak niyang, diba? Para doon sa mga anak niya, saka sa asawa niya. Meron akong chismis. Yung mga hilaw daw walang pera. May nag-chismis. Yung narinig ko na walang pera.
Kaya kaya si Francis Leo Marcos ganun na lang kung umano sa kanila, yung tumulong. Kumbaga gusto niyang ilapit yung sarili niya doon sa mga yung para para solid ba, kumbaga solid yung maging united yung pamilya ng Marcos. Gusto niyang magyakapin lahat na yung maging isang buong pamilya talaga na yung walang mata pobre, walang yung kaya nga dapat talaga FLM, you have to take the lead. Kasi hindi naman talaga nila kaya eh. Tingnan nyo yung mga speech nung yung dalawa na yan. Puro lang sila mungkahi lang sila ng mungkahi. Wala namang hindi nila magawa yung mga minumungkahi nila. Paano? Wala silang access din dun sa sa pera ng tatay nila. Wala silang access. Yung para sa akin yung naalala nyo ba yung pag sinearch nyo sa YouTube yung Last Will and Testament ni Marcos, yung GMA, yung pinalabas nila na Last Will and Testament, tapos sinasabi pa nila na mayroong mga part na hindi dapat ipakita. Yun mga kaibigan, hindi valid yung Last Will and Testament na yun kasi drop lang yun ni Apulacay. Yung totoong Last Will and Testament niya, yung may spiritual wonder boy account, yun ang totoong yun ang totoong Last Will and Testament. Yun ang Last Will and Testament niya talaga. Yun ang huling-huli niyang ginawang testamento noong 1988 sa Buckingham Palace. Yan, matalino. Saludo talaga ako. Yan ang pinakamagaling na Marcos na nabuhay, si Apulacay Ferdinand Edrelin Marcos. Pero sa panahon na to, si Francis Leo Marcos pinakamagaling dahil siya ang susi. Yung mapapakinabangan niya ng mapapakinabangan ng ating bayan, ng bayang Pilipinas. Kaya si Lolo Miguel, pag mag-a-apply po ako ng Canadian citizenship. So ang gagawin ko, hindi ko bibitawan yung pagiging Pilipino ko, kasi pwede dito yung dual citizen ka, para pag magagamit mo yung power nung Canadian passport. Kasi pag naging Canadian ka, under ka na ng government, may protection ka ng government kahit saan bansa ka magpunta. Ayun, ganun. Maganda yung kasi pag halimbawa matagal ka uuwi sa Pilipinas, kunyari abutin ka ng mga 6 na buwan, kaya gusto mo nang mag-1 taon sa Pilipinas, ang gagamitin mong passport papasok, Philippine passport. Tapos pag lalabas ka naman ng Pilipinas, babalik ka ng Canada, ang ipipresenta mo naman na yung Canadian passport mo. Parang ganun, pakiwari ko lang yun. Konting kwentuhan lang. Salamat dun sa mga nagtsatsaga na yung makinig kay Lolo Miguel. Na kilala na tayo na si Lolo Miguel. Ayan, ganyan. Ano ba pwede natin mapag-usapan? Ang sarap sana kung yung basta pag nakaabot ako ng 1,000 subscriber, yun lang yung pangarap ko, yung makapag-live ng ganyan, yung mababasa ko yung kunyari may nanonood sa inyo, yung yung ganyan comment, shout out kay ganyan, pa-jacket, yung mga jacket na gano'n. Yung pala yung gano'n, yung mga jacket na hindi ko rin naiintindihan doon yan parang gagamit naman ako ng YouTube, pero hindi ko alam yung mga jacket na ganyan, ng mga ganun pala, masaya rin pala dito sa YouTube. Yan, mo kahit nagsasuffer si Lolo Miguel ng anxiety, parang nakakatulong din kayo na ma-therapy ako ng ma-therapy ba yung nagpa-function naman yung isip ko ulit, lalo siguro pag yung umabot na ng 1,000 subscriber, makakabasa na, may manonood na siguro, makikita ko dyan 3 nanonood 4, tapos magko-comment na dyan, pa-jacket naman, pa-jacket, sige, problema, pa-jacket. May basher na, wala pa basher si Lolo Miguel. Antay na, may mga basher na, masaya yun.
Pagpasensya nyo si Lolo Miguel eh. Napasarap na naman ng ano, dapat pauwi na. Bukas tayo ng ano, tissue paper. Excuse me mga kaibigan. Kasi medyo barado yung ilong. At magbobomba tayo ng ano. Ayan, yung ang tawag na Otribin. Yung ano to eh, yung complete. Kasi pag ito, maganda to mga kaibigan, yung complete kung meron sa Pilipinas nito. Kasi parang ano to, yung ito araw-araw ko nang ginagamit eh. Pero yung ibang klase na ganito, yung hindi complete eh, ang ano, yung nakakasugat sa ano, sa nasal ano. Kaya ginagawa ko, meron ako dun din ano, yung lubricating gel. Lagi rin ako nagkaganon. Kaya mamaya luluwag na yung hininga ko kasi may sinus tayo na ano. Shout out Sir Spencer Lacalle. Yung style mo gusto ko yung ganyan, di ba nasasakyan ka lang. Shout out kay ano, shout out kay ganyan. Eh kasi marami na nanonood dun. Okay na siguro tayo kung mga may isa, dalawa, tatlo lang tayo magkukwentuhan, tatanong kayo, tapos sagutin ni Lolo Miguel. Tapos gano'n din sa inyo na ano, yung pang meron YouTube na nakapag-live na kayo, yung mag-message kayo kay akin, ano, magla-live ako sir, Lolo Miguel ng ganitong oras, ano, magkwentuhan tayo, yung mga gano'n. Tapos o kaya yung pag ano, yung tayo lang ba, yung mga small ano YouTuber, yung mga tayo lang, yung mga personal ano lang, yung kwentuhan ba, yung ganyan na ano. Tapos yung StreamYard, pwede tayo maggamit din ng StreamYard, pero kailangan ganun pag dalawa yung ano mo eh, yung cellphone, para dun mo sa isang cellphone babasahin yung mga message. Kasi pag isa lang yata hindi mo mababasa, hindi ko pa nasubukan yung gano'n. Kasi minsan pag umakyat ako doon sa ano yung Zoom, yung StreamYard na ginagamit ng ibang mga vloggers, isa-isang cellphone ko tinitingnan yung ano, kasi meron akong lumang cellphone doon na ano, yun pinangtitingin ko. Ayun lang. Ayun. Inabot na rin ng 27 minutes. Pasensya na, talaga malakas manigarilyo si Lolo Miguel. Isa rin sa nagpapaano ng ano. Ayun lang, salamat. Ano nga pala, lumalamig na rito kaninang tanghali nasa 14.5 na yung temperatura degree Celsius ngayon 17.5. Kaya lagi ako naka-jacket na ganito. Ito yung sinusuot ko na ano, pantrabaho ko to eh. Kaya napansin nyo, laging iisa lang yung tema ng outfit ng lolo nyo, kasi ayan lang yung lagi sinusuot. Ito, once a week nilalabahan ko tong jacket pagka ano, tas puro puti na yan. Yung mga puti ko, yung mga putim na, kasi natatalsikan ng ano, ng mga wax. Gaya ngayon, yung sapatos ko punong-puno ng wax. Nagre-request ako ng panibagong sapatos eh, wala pa yung truck, hindi pa dumarating, sabi ng supervisor. Ayun, libre dito yung ano eh, yung safety shoes. Company ang nagpo-provide. Kaso nga lang, itong linggo na to, tsaka yung mga susunod na linggo, walang overtime. Hindi katulad nung wala pa yung pandemic. Dahil itong panahon, yung mga pyesa na ano, lalo na yung ginagamit sa ano, sa preno yata ng eroplano yun, yung bilog-bilog na ganun. Ang alam ko doon, kaya maraming order yun, kada lipad ng eroplano meron yata yung parang ano, yung flying hours ang pinagbabasihan para palitan na siya. Pag na-reach na niya yung flying hours nung ano, nung landing take off na, yung flying hours na kailangan palitan na yung ano na nun, yung sa preno. Ang dami siguro nun, laki kasi ng gulong ng eroplano, lalo na yung ano, yung 777. Parang natatandaan ko yata, parang hanggang dibdib ba o hanggang tiyan ko, hindi ko na maalala. Dahil nagtrabaho rin tayo sa airport, nakakalapit tayo dyan sa aeroplano. Trabaho ko dun sa Saudi, ano, yung pushback operator. Pero mga kaibigan, hindi ako naging ano, yung talagang yung ganap na pushback operator. Marunong lang ako dun sa maliliit na aeroplano, hindi katulad ng mga kasama ko, talaga naging mga professional pushbacker.
sila kahit yung tobarless o kaya yung may tobar, kahit malalaking eroplano, mga sanay na sanay sila. Kasi naging ano tayo, parang naging tauhan tayo nung assistant manager. Tapos ginawa akong yung driver nung coaster. Siyempre hindi ko naman matanggihan kasi amo siya. So yun na nangyari. Hindi ako naging yung full time na na pushback. So naging trabaho ko, taga-drive ng coaster, hatid sundo dun sa mga empleyado. Tapos naglalagay din ako ng gasolina ng mga equipment. Yun ang naging trabaho ko 4 na taon dun sa Saudi. 4 years. 2009 yata yun, 9, 10, 11, 12, 13 yata, parang ganun. 2009, 10, 11, 12, 13, basta 2013 ako umuwi, hindi ko na matandaan. Hindi ako masarap sa Saudi, kaso lang mainit pag yung lalo na yung maglalagay ka ng mga ng Panyero! Hey! I wanna see the YouTube. Yeah, Lolo Miguel vlog. Hey, si Miguel. Me, Lolo Miguel. Lolo Miguel. Yeah. I make vlog then I upload later. Okay. Jadi, itu fam. No, se macho. Espanyol, English. No French. Miguel. Miguel José. Miguel Benedicto. Miguel Benedicto. Yeah. You look in the YouTube, Eh, Miguel Benedicto, and you see me. Miguel Benedicto. Miguel Benedicto. Yeah. Yeah. Enjoy your music. Eh, Ah. no. Miguel. Luis Miguel. Yeah. Miguel Benedicto, Apo FLM. No, aquí. Luis Miguel de Pop Music. Ah. Luis Miguel. I'm a defender, Francis Leo Marcos. Sí. I tell Espanyol in Sí. Espanyol and French. I want to speak to you about our hero in the Philippines. Gordán, Julio Iglesias. Yeah. Okay, ciao. Okay. Kaibigan natin yun si Ma'am Freddy, si Jose Berrios, Espanyol yun, tiga El Salvador. Hindi siya ang salita niya Espanyol tsaka French, magaling siya doon. Pero sa English, sa 1 to 10 siguro mga 1, 2 o mga 3 lang siya sa English. Pero nandito naman siya sa Quebec, kaya walang problema kasi ang priority dito French language, kaya hindi siya nahihirapan dito. Ayun, pero si Lolo Miguel hirap sa French. Nag-aral din ako ng French dito sa company. Meron dati ditong yung mag-enroll ka ng libre 1 hour 3 hours yata yun dati, every Friday. Kaso nagkaroon ng pandemic, hindi natuloy. Ang hirap mga kaibigan, parang hindi kaya ng utak ko. Talagang yung yung pag ng mga French, yung may mga yung masculine, feminine, iba-iba yung basta magulo. Hindi kaya lalo pag medyo may edad ka na mag-aano ka ng French, nako. Ang hirap. So, ayun, napahaba na yung kwento. Gawin ko na yung mga 40 minutes. Kaya yung dati kong memory card, inalis ko na 32 GB. Tapos nakabili ako dun sa AliExpress ng excuse lang, sandali mga kaibigan, sandali lang. May konting ayun, bumili ako doon sa AliExpress yung Kodak, yung tatak ng memory card Kodak. Maganda naman yung
128 GB. Eh pag susunod, pag hindi na kasya kasi sinisave ko rin yung mga video eh. Para ano, souvenir. Pamentos. Ayun lang ba kayo, pasensya na kayo, baka magsawa naman kayo sa ano, teleserye ni Lolo Miguel. Pero ano lang tayo ha, wala tayong bibitaw, kayong bibitaw kay Francis Leo Marcos ha. Yun lang ang pakiusap ko. Pero hindi ko naman kailangan ipakiusap yun kasi andito tayo dahil sa kanya eh. At saka tayo yung mga nakakita, tayo yung mga naliwanagan. Kawawang mga talino warriors to, tingnan nyo. Huwag kaibigan, maniwala kayo. Paglipad ng agila, ipapakain natin yung mga sinabi nila. Paglabas ng agila dun, baka manood na ako ng mga dati nilang mga video, yung mga pambibira nila. Kasi hindi talaga ako nanonood sa kanila. Nakakapanood lang ako ng mga banat ng mga talino warriors paggaling na dun sa mga channel ng mga ano, ng mga malalaking FLM vloggers, defenders. Dun lang ako ano, nakakaano. Pero yung sabi mo, pupunta ako mismo ron sa mga channel nila at manonood ako, parang hindi ko kaya. Ang hirap yung ganun na ano, yung puro kasinungalingan, yung ano, yung mali naman yung sinasabi nila, pero talagang pag nag-usap sila, sa kanilang lahat puro tama yung mali. Ganun yung mga ano, yung mga bayaran, yung may mga grupo na ano, yung trabaho niyan, yung ang hawak ng mga yan, yung social media, meron yung amo na ang trabaho ninyo yung character assassination, yung sirain nyo yung pagkatao nitong tao, lalo na itong aspirant ito sa ano, sa politics. Kaya yan, ginawa nila ganyan. Kaya totoo yan mga kaibigan, meron yan talagang yung mga malaki mga politiko, meron yan mga ano, meron yan mga yung mga magagaling sa mga computer magaling dyan sa mga Facebook, yung social media ba, yung merong silang mga tauhan na ang hawak social media. O ito ang gawin mo, manira ka, siraan mo si ano, yung ganyan, o yung ganyan, pag ganun yan, nakita nyo yung pag ano. Kasi para sa akin, ang galing ng timing talaga ni Francis Leo Marcos eh. Lumabas siya in the right time, nag-decide siya in the right time na tumulong dun sa tao. Talagang nag-all out siya, lumabas siya eh. So, lockdown lahat, di ba? Lockdown, halos sa buong mundo lockdown dahil sa coronavirus noong March, di ba? Halos sabay-sabay lahat talaga yung mga bansa, puro lockdown lahat. So lahat tayo nasa loob lang ng bahay. Lahat tayo ano, kayo na ngayon, anong libangan, internet, YouTube, o Francis Leo Marcos. Pero mo, yung sabi niya yung ano, yung overnight nabigyan siya ng ano, 800,000 subscriber. Perfect yung timing niya. Talagang walang politiko o walang tao na nakagawa nun sa Pilipinas kundi si Francis Leo Marcos na. Kaya galit na galit nila, kaya inggit na inggit nila. Alam mo yung mga Facebook, yung mga YouTube channel ng mga politiko, tira mo yung mga subscriber, oh, baka kaunti lang. Tira mo paglabas pa ni FLM, baka umabot na ng mga 5 million, 6 million yung ano, yung channel ni FLM. Tira nyo, maniwala kayo. Kasi bisa nakapakinig ako sa iba na ano, nag-unsubscribe daw sila muna, that babalik na lang daw sila pag nakalabas si FLM. Pero kaibigan, wag natin gawin yun. Supporter tayo ni FLM. Ano ba yung mangyari, nandun lang tayo sa channel niya. Hindi dapat yung ano, kasi yung sabi na, kasi sabi nila lalabas na parang nililito raw. Hindi po tayo nililito nila Inay Mary Ann, nila Sekyama. Hindi po sila nanlilito. Sinabi naman ni Inay Mary Ann, mga kaibigan, tapos na yung bail hearing, pinoproseso na yung piyansa, lalabas na si Francis Leo Marcos, at in the long run mapapatunayan na inosente siya sa kaso na yan. Hindi kanya yan. Yun ang totoo dyan. Kaya good vibes tayo talaga. Ang haba na ng video eh.
Alam mo, kausap ko sarili ko tapos mapapanood yung mga kaya talaga gusto ko yung ginagawa ni ano ni Sir Spencer, yung ganito lang eh. Naka-live siya sa YouTube eh. At least, kung ako man siguro yung magkano meron isa dalawa makwento na kahit mga isa at kalahating oras. Di ba? Lalo na pag yung ano nag-winter, pakita ko sa inyo yung snow. Yung pag yung mga masyala ko. At saka ano, yung naghahanap ako ng ano yung mumurahing camera lang na ano. Yung para bang ibibideo dyan sa ano yung kasi naalala nyo ba yung sino ba yung nakapanood nung ano yung in-upload ko na sinundo ko yung asawa ko, ano yung cellphone yung gamit ko noon eh, yung holder ko ito tinaas ko lang, tinanggal ko yung ano yung GPS ko na ano luma, inalis ko para makita yung daanan. Mas maganda pala gamitin yung ano kasi meron ako nakita na ano yung brand ano yung yung Bibitar eh, sa Kijiji dito parang OLX sa atin sa Pilipinas, dito naman Kijiji meron ako nakita $35 eh, parang pwede na rin siguro yung pang ano eh. Pero meron akong GoPro na binili hati kami ng asawa ko, binili namin kaso gusto ko sanang gamitin yung GoPro kaso pag selfie parang ganito walang ano hindi ko makita yung mukha ko. Hindi ko alam kung baka mamaya dibdib lang yung nakikita o ano. Eh ang mahal ng ano accessories pala ng GoPro. $79 yung ano, yung media mode, yung kinakabit kasi ano yung GoPro 8. Kinakabitan pa yun ng ano ng media mode tapos bibili ka nung ano yung screen para parang ganito nakikita mo yung harapan mo ganyan. Ganun pala ang mahal eh. Hindi ko kayang bilihin eh. Kasi ngayon wala nang overtime, walang ano. Tsaka out of stock yung ano yung media mode meron na. Pero bahala na tsaka ako nabilihin kasi pinag-iipunan ko yung ano eh. Yung sa birthday ng asawa ko. First time ko siyang bibilihan ng ano, yung earrings na ano, yung ganito lang na ano, yung hoop earrings na diamond. Excuse me. Yung ano lang naman yung abot kaya lang naman, hindi naman pag sinabing diamond na ano, hindi naman yung ang mahal sa diamond yung ano, yung mga 1 karat, 2 karat, parang ganoon yung mga mahal. Yun point ano lang yata eh. Kung hindi ako nagkakamali eh 0.25 yata karat o 0.50 karat o 0.75 parang mga ganun lang yun. Doon lang naglalaro yun. Yun lang yung afford ng lolo nyo. Kasi gusto niya yun eh. Sinabi niya sa akin doon sa ano eh, nung nagpunta kami sa Costco, nakita niya yung hikaw na ano, sabi niya, ang gusto ko to, sabi ko, sige, sa birthday mo, yan ang pag-iipunan ko. Tapos, sa susunod, ano, sa birthday ko naman, kalahati naman nung ano, binigay ko sa kanya, yun naman hihingi ko sa kanya regalo, kalahati. Ganun kami taon-taon. Eh, pagka mahal, siyempre kailangan maaga pa lang sabihin na niya para sa next year, para mapaglaanan ko, makapagtabi ako ng pakonti-konti. Lalo na ngayon, hirap magtabi kasi walang overtime. Hindi katulad dati na pag may overtime, may talagang magsasawa ka talaga na ano. Yung pag walang overtime kasi 480 lang yung ano makukuha mo, pero pag may overtime, kaya dati umaabot ng ano 800, 700, ganun yung ano natatanggap ko noon. Eh, mahilig ako yung ano eh, yung kahit di ko naman kailangan, yung Amazon, yung mga ganyan, yung AliExpress, yung bili ako ng bili dyan dati kahit hindi ko naman kailangan eh. Pero ngayon hindi na ako nagbibili ng ganun. Ayoko na tama na. Kaya yung ano, pag yung nakakapag-live na ako, alalagay ako ng ano, kasi gumawa ako ng GCash. So, lalagyan ko yung pakonti-konti tapos mag-ano tayo ng mga load. Yung ganyan kada buwan maglalaan ako ng kaunting ano, magtabi ako ng pa $5. Tapos ano, pagka ano, iparapol natin kung sino yung sasali, yung mga nasa Pilipinas na ano, na mga nanonood na ano, yung mga nasa probinsya, yung mga nanay, mga ate na ano, nagbabantay ng mga anak nila, yung mga ano, yung bigyan natin ng konting load kahit mga 50
o kaya yung 100 o kaya 150, 200, pero hanggang ganun lang kasi hindi naman. Pero pag nanalo ko ng loto, magsawa kayo mga kaibigan. 1,000 load, 2,000 load kung mananalo si Lolo Miguel na loto kasi tumataya ako ng loto. Pag nanalo ko yan, babahagi ako kayo lahat. Totoo yan. Dahil may edad na tayo, manalo tayo ng maraming pera, ayusin natin yung pamilya natin sa Pilipinas, bigyan natin sila ng kung ano, tapos yung matitira, edi enjoy mo lang yung ano, pera, di ba? Ganoon lang yun. Para sa akin, yung spend mo lang ng kung ano yung gusto mo. Napunta na tayo sa loto. Ito na, kaibigan, mabigat na yung ulo ko. Ganyan yung anxiety. Ito, haba na. Sabi ko 40 minutes o 45 minutes na. Ayun lang mga kaibigan, at good yung ano sinabi ko kanina, good vibes yun na. Ilang araw na yung ano na yun, yung video na yun ni Inay Mary Ann. Tapos yung pinakita na niya yung bahay na ano, baka dun muna dun titira si Francis Leo Marcos. Hindi natin alam kung ano yung gagawin niya ron sa Green Meadows. Kasi ang pakiwari ko dyan sa Green Meadows, pag-aari yan ni, ayoko na lang sabihin nakapangalan niya sa ibang tao, pero ang nagmamay-ari niyan, mahirap sa ganun lang yung mga kaibigan. Kumbaga mga caretaker lang yung namamahala dyan sa mga bahay na yan, nakapangalan sa caretaker. Ito na mga kaibigan, tumatawag na yung asawa ko. So ayun na lang, shout out sa atin lahat, at sa mga na-subscribe ay saludo. Pagtsagaan nyo lang si Lolo Miguel. Ano tayo, pagdating na araw na ito, kwentuhan lang tayo palagi. Ayan na.